mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Brian D. Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong Sabado, August 3, 2024. Ngayong araw po ay aking ibabahagi ang aking natutunan patungkol pa rin po sa intimacy with God. Again po, when we say intimacy with God, ito po yung closeness or deep relationship with God. And ayun po ang dapat nating i-pursue, to have a deep relationship, deep connection with God. So, ang Bible verse po natin for today ay ang 1 Corinthians chapter 6 verses 15 to 17. Do you not know that your bodies are members of Christ Himself? Shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Never. Do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it is said, the two will become one flesh. But whoever is united with the Lord is one with Him in spirit. Basahin ko sa Tagalog. Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbebenta ng ali? Hindi. Hindi ba ninyo alam na magiging isa ang katawan ng bayarang babae at nang makikipagtalik sa kanya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalawa'y magiging isa. Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Kanya sa Espiritu. Si Apostol Pablo po ay sinulatan ang mga taga-Korinto. Ito po kasi mga taga-Korinto ay may pagka-problematic or madaming issues. And isa po sa mga problema nila ay ang sexual immorality. In short, ang point po nitong verse ay you cannot be intimate with God when you are intimate with sin. And take note, every sin po, hindi lang sexual immorality. Ngayon naman po ay dadako naman po tayo sa mga katuruan na aking natutunan. Unang katuruan, intimacy is exclusively for Christ. Our intimate relationship is exclusive, meaning walang kahati. Exclusive. Para sa ating Panginoong sa Kristo. Hindi po pwedeng intimate ka sa Diyos but at the same time, gumagawa ka or intimate ka sa mga makamundong bagay. Pangalawang katuruan, Christians belong to the body of Christ. Dapat po surrounded tayo by godly people. Kasi if we are surrounded by ungodly people, hihilain ka niyan sa kasalanan. You will fall into temptations. Ikatlong katuruan, longer temptation is stronger temptation. Mas mahabang tukso, mas malakas na tukso, mas nakakatukso. Habang humahaba ang tukso, lalong lumalakas ang tukso. As always, remember to do not expose yourself to temptation. Huwag po nating expose ang sarili natin sa temptation. Kaya napakahalaga rin po na tayo ay napapaligiran ng godly people. Expose natin ang sarili natin sa mga taong magpapalapit at magpapalago ng relasyon natin sa Panginoon. Next po is to flee from all kinds of temptation. Ang tukso po ay iniiwasan, tinatakasan, hindi po nilalabanan. Kasi kapag nilabanan mo, you are already exposing yourself from temptation. Again, do not fight from temptation. Instead, flee from temptation. And lastly po is to choose your crowd wisely. Kung sino yung crowd mo, most likely magiging ganun ka rin. That is why you need to choose your crowd wisely.